Hello mga kadonya, ngayon po ay gagawa ako ng puto na pang merienda, ayan, pang almusal at pang merienda na rin. So ngayon dalawang gagawin ko, puto at saka pancake. Pero dahil sa may may nagtanong doon sa curious ata sa ngayon magmamarites muna tayo, okay? Ilalahad ko muna ang aking talambuhay. Na-curious siguro siya sa buhay ko dahil siguro sa pinaggagawa ko sa buhay. Yung sa previous kong siguro, siya doon sa vlog kong, yung parang pinapauwi ko yung asawa ko. Yun, na-curious siya kung may asawa ba ako o wala ba talaga. So, ngayon nga, mga kadonya, mga mga anong tawag nito, yung nanliligaw ba o nagpasaring ba, hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. So dahil nga curious siya sa tanong niya kung nasa ang aking asawa. So ako po ay isang may asawa pero hiwalay sa asawa. Hindi ko pwedeng sabihin na solo parent, pero kasal kami, kaya hindi ko pwede sabihin na hindi ko siya asawa. Kasi hindi naman tinatanggap yun. Hindi naman kami legally separated. So, hindi naman kami annulment. Wala naman kami divorce. So, still may asawa pa rin po ako. So, kaya sinasabi kong may asawa pa rin. Pero, in terms na may asawa, yung obligasyon ng isang asawa ay wala yun. Suporta, financial, moral, etc. etc. Lahat yun wala. Since naghiwalay kami, iniwan kami ng asawa ko, 1 year old pa lang yung bunso ko. So, ngayon, ang bunso ko is 22 years old. This coming February is 22 years old na ang bunso ko. So, ang mama ni Botorno is 23. Kasi magkasunod na sila. Nag-asawa ako, ang edad ko ay 24. So, bali, naghiwalay kami, ang edad ko ay 27. So, 2 years lang kami nagsama sa salitang mag-asawa. Yun. So after that, ako ay nagtrabaho na kasi kailangan ko magtrabaho para sa dalawang anak ko, yung magsusuporta. Sino ba magsusuporta niya? Kundi ako, wala naman akong aasahan, kundi ako lang. So with my parents, with my family, na sustain ko naman yung mga needs ng mga anak ko kasi nga nagtrabaho ako for OFW. So yun ang aking source of income before na maliit pa yung mga anak ko. Nag-OFW ako at saka kasi wala nang akong asawa. So madaling salita, ang buhay ko ay solo parent na since 2007 until now. Naghiwalay kami 2005 until now, hiwalay kami ng asawa ko. Although ang mga anak ko free naman silang pumunta sa kanilang tatay kasi nandito lang naman yung ilang lugar lang naman ang ang gap. So, pero hindi kami nakikita ng asawa ko. Okay? Isang barangay lang kami, pero hindi kami nakikita. O kahit ang kabit niya, hindi ko rin nakikita. Pero ako siguro nakikita nila, pero sila hindi ko nakikita. Yan po, ang tawag ito. Itinatawa ko na lang ang mga, minsan may nagko-comment ng ganito, may nagsasabi ng ganyan-ganyan. Hinahayaan ko na lang, pero ang fully recover na tayo at naka-move on na tayo. Kung makita mo ang buhay ko is happy na ako. Kung ang ibang siguro nagkasapagsabi na, hindi pa yan naka-move on, yung hindi ako kilala. Pero yung mga nakakilala sa akin, fully alam na nila. At kung ako yung nakakapagsabi ng hindi maganda or may nasabi ako, is joke-joke lang na yun. Kasi, kung minsan, tinatawanan ko lang ang buhay. Kasi kung magsisimangot tayo, iiyak tayo sa isang tabi, ay hindi naman maganda at hindi yun magandang halimbawa para sa mga anak ko. Ang gusto kong ipakita sa mga anak ko, ako ay strong woman na kaya kong tumayo without a man. So, yun. So, fast forward, yun nga, napag-aral ko naman yung anak ko, pero hindi nga sa madaling salita, hindi sila nag-finish talaga ng college. Kasi nga, yung panganay ko, alam niyo, ang PWD, ang gusto niya, dito sa amin kasi, wala namang pang-college na may sign language. Kailangan ko talaga ng mag-tutor sa kanya. Kinuha ko siya nung high school siya, elementary, nakuha ko sa kanya ng tutor. So, after that, nandito na ako sa Pilipinas, hindi ko na kaya i-sustain ang kanilang pag-tutor o kung ano pa man nagastusin. Kasi, magkano lang naman ang kita dito sa Pilipinas. Kahit ano pang trabaho mo, hindi isa sapat, pang tutor lang. So, gusto niya mag-aral sana, ang pwede sa kanya is De La Salle o kaya sa Miriam College with
Kaya hindi ko kayang financial, unless nasa abroad pa ako, kaya ko i-sustain yun. So, hinahalo ko na nga yung ano yan, minimix-mix ko na. Kasi wala na akong risk, pang yan sa puto eh. Tapos, yun na nga, yung anak kong babae is parang na-influence kasi nag-attend ng parang seminar for incoming first year college. Ang gusto niya sa Lasal. So sabi ko, wala akong pera pang para sa iyo sa Lasal kasi may Manila yon at saka yung boarding house. Kailangan pa yon. Yung tuition niya, hindi ko naman kakayanin talaga yon. Na solo parent lang ako, wala akong kasuporta. So sabi ko, dito ka na lang kahit tinapos niya lang yung quit 12 tapos after that may naka-influence sa kanya na mag-work na. So ang first job ng mama ni Botorno is sa sangyup Korean yung parang barbecue, parang ganon, sangyup basta sangyup yung pang barbecue na ikaw ang magluluto, parang ganon. Yun ang first job niya. Actually itong anak ko is wala naman talaga siyang hindi siya nag-ahingi sa akin na mama, gawin mo ito, mama, ganito. Na ako may trabaho na siya, pumapasok na siya ng trabaho. Kasi one time galing ako sa trabaho, sabi ko, bakit 9 o'clock wala pa nasa 9, alam mo, nag-worry ka kasi nga alam mo ng anak mo, PWD, ganito. Tapos may experience nga siya, diba, kay Botorno nga. So, yun, sabi naman ng kapatid niya, sabi ko, hindi mo inaalala yung kapatid mo, wala dito, kasi ang uwi ko naman is 9 o'clock. So, dapat nandito na siya, 9 o'clock o anong oras, nandito na dapat. Magitin na, wala pa. So, nag-aaral na ako. Sabi ko, puntahan mo na, nasa na. Tapos, yun nga, hindi nga maano ng anak ko dahil nga sabi, nasaan naman naghaharap ng trabaho? Sabi niya, nag-training. So, yun nga, madaling salita, nagkapag na iyan nga, hinawalay ko na yung pancake ko, tapos yung gagawin kong puto. Tapos, yun, after that, nakita ko nagpasok na siya at mabuti naman yung inchik yung amo niya, mabait naman yung Sir Edward, tapos yung amo niya ang mga inchik nandito malapit lang sa amin. After that, si mama niya ay nakapagtrabaho na, yun, hindi na ako masyadong pasanin hindi na sa akin humihingi ng mga financial niyang bagay o kaya kung ano pang gagawin niya sa kanyang buhay. Sa kanya na, minsan nakakapagbigay until until nga yun na may isang ang tawagin niyan, may nakilala siyang friend na nagtatrabaho sa Maynila. So sumama siya doon sa friend niya sa Maynila, and pagkasama niya kailangan kong operahan, so hinayaan ko na lang, hindi ko sana papayagan kasi Maynila yon, pero dahil sa porsigido siya, itinapat niya sa schedule ng operation ko, so kasi nagpa-surgery tayo. So yun nga, hindi ko na siya napigilan. So ganyan ang senaryo ng buhay namin. After niyan, si anak ko naman, naghanap siya ng trabaho. Alam mo naman, PWD nga, mahirap talaga siya makahanap sa competence. Talagang lamang na lamang sila kasi nga si anak ko PWD. Although sa naman niya, tindig niya sa kayang-kaya niya naman, pero dahil sa kapansanan niya, i-discriminate talaga siya ng ina-apply ng trabaho. So every time na tinatanong ko, umuwi ka na lang dito ka na lang at mag-business na lang tayo, dito ka na lang at alagaan mo itong anak mo. Ayaw niya naman, so inahayaan ko na lang. So madaling salita, yung almost mag 1 year na, sabi ko, umuwi ka na dito at ako'y nahihirap dito sa anak mo at nag-aaral na at yung trabaho ko napapabayaan ko kasi kailangan kong isasama ko pa sa trabaho ko yung anak niya kasi walang magbabantay. Tapos siyempre perwisyo yun sa trabaho ko kasi hindi yung kaaya-aya sa pinagtrabahuan mo dahil ako'y nangangamuhan din. So madaling salita, umuwi siya dito. Tapos pagdating niya dito, ilang weeks lang, nakapagtrabaho na naman. Yun na nga, sabi ko, nakapagtrabaho siya sa Bigs. Until now, nasa Bigs pa rin siya. Yun ang aming buhay mag-ina. Yung anak ko namang lalaki ay hindi rin nagtapos kasi parang na-influensyahan din ng mga friend niya. Ang reason niya, hindi kailangan ng pag-aaral, diploma o kung ano pa man. Ang importante daw diskarte, which is true naman. Kasi yung tapos nga, may diploma nga o kaano pa man tinapusan, pero nasa bahay lang o painom-inom lang. Pero yung anak ko naman is okay naman kahit paano kasi pasaway siya. Yun ang photo ay ko na nga. Hindi ko alam kung nasa yung pang-steamer ko, yung isa lang ang ganyan ko, kaya ganyan ko na lang siya para maputo na nga itong ginagawa kong puto para makapag-merienda na tayo. At sinalang ko na nga yung puto. O, yun. Tapos, after that, yung anak ko namang lalaki ay nasa Maynila din. Nagtrabaho siya for security guard. So, yun, dali na naluto na nga yung isang first salang. Yun. At ito ay ang ibibigay natin, patikman natin sa mga border kung anong masasabi nila.
Yung iba nakatikim na ng ginawa kong puto, pero yung iba hindi pa naman. So, ipatry natin sa kanila itong ginagawa nating puto. Yan mga guys. Ito na, siguro nasaragot ko na ang inyong katanungan. Ako ay solo parent. Single but ready to mingle. Yan po ang aking buhay-buhay. So, ano pang itatanong nyo, pwede kong sagutin yan kung may katanungan pa kayo. Still available. So, tikman na natin ito kung masarap ba itong ginawa kong puto na puto cheese. Puto cheese ito. So, hindi ko na anuhan kung yung anak ko kasi minsan maano siya ng merendahan o kaya breakfast. Pero pang breakfast namin to diretso na merienda. So, yan ito, hindi ko maano yung puto nga. Kaya kinutsara ko siya kasi hindi. Nakakaya naman na anahin ko ng kamay ko eh. Baka makita pa itong video na to. Makita to. Ay nako po, masarap yan. Wala yan, may halong kamay ni Doña Fabiana Byuda de Bisinal. Kaya Diyos ko po. Ayan na, kain na tayo. Breakfast. At kumuha na kayo nyo ng kape sa inyong bahay. Magtimpla na kayo ng kape o kaya tea o kahit anong gusto nyo. 3-in-1 o kopi ko blanca. O samahan nyo na ako at tayo ay mag-breakfast na nitong puto. Cheesy puto. Puto cheese pala. O yan, ibibigay natin yan sa border. Patikman na natin. Magpicture muna tayo. Okay? 1, 2, 3, cheese! Oh, see, I told you. Nagpicture muna ako para pang reels. Bye-bye! Thank you for watching!